Paano ba magbilang ng 72 hours prior to arrival or prior to departure sa e-travel registration? At alin ba ang masusunod? Prior to departure or arrival? Or 3 days bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa? May isang viewer kasi tayong nag-correct sa atin na mali daw yung sinasabi ko na 3 days before flight ang pag-register sa e-travel. Dahil malinaw daw na 72 hours prior to arrival or departure ang nakalagay sa e-travel website announcement. Actually, yes, tama kayo at maraming salamat sa pagko-correct sa akin. Dahil malinaw naman na nakalagay sa e-travel website announcement na 72 hours prior to arrival or departure ang pag-register sa e-travel. Ginawa ko lang 3 days before flight lalo nung nagluwag na sa e-travel at nung natapos na ang pandemic dahil mas madaling ipaliwanag sa mga OFW na nalilito. Pwede ka nga rin mag-register sa e-travel sa kahit anong araw sa loob ng 3 days bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. Pwedeng 1 day, 2 days, or yun nga, 3 days bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. At gaya nga ng lagi kong ina-advise sa mga nagtatanong sa akin na kapag ang flight nyo ay 30, ang ina-advise ko ay 28, ay pwede na kayo mag-register sa e-travel. So, pasok na pasok pa rin sa 72 hours at huwag kayo mag-alala dahil hindi naman yan big deal. Again, constant reminder lang po, 72 hours po, kailangan i-fill out na po natin. Prior to our flight, we can fill out na po our e-travel before departure or before arrival. So habang nag-i-empake po, pwede na po tayong mag-fill out. Libre po ito, wala pong babayaran, wag pong magpapaloko sa mga fake na mga websites kasi may nakikita tayo ng mga fake na websites na naniningil po for the e-travel. This is free and this is easier na po compared doon sa mga old paper-based natin na maraming sinusulatan for different government agencies. Pinagsama-sama na po natin ito sa isang platform. And doon sa mga aalis naman po, reminder din po, at least 3 hours before, you have to check in na po and dire-diretso na po sa immigration area. Pero eto ang tanong na big deal, na kung required pa ba talaga mag-register sa e-travel dahil hindi naman daw hinanap sa kanila nung umuwi sila sa Pilipinas at nung bumalik sila sa ibang bansa. Ang sagot guys ay yes, still required tayo mag-register sa e-travel arrival card or e-travel departure card. At titigil lang tayo sa pagre-register dito kung may formal ang announcement na hindi na ito kailangan. At sa katunayan nga guys, kamakailan lang ay maraming OFW ang hinarang or pinabalik sa hulihan dahil nga wala silang e-travel registration. At pwede pa itong mag-cause ng abala sa inyo at pwede pa kayong maiwan ng inyong eroplano. Kaya guys, inuulit ko na required tayo mag-register sa e-travel arrival card or e-travel departure card. At ang rason kung bakit hindi na ito hinahanap na paulit-ulit na nga nating sinasabi na kapag scan pa lang ng passport nyo ay nakikita na sa system kung may e-travel registration kayo or wala. Good news, Mr. Chair. Actually, hindi mo na kinakailangang ipakita yung QR code. We're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakailangang isa-isahin pa ho na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po sa upgrade natin sa e-travel. Eto naman guys, may mga nag-share sa akin ng mga OFW sa ibang bansa nung umuwi sila sa Pilipinas at hindi sila marunong mag-register sa e-travel. May mga nag-aalok daw sa airport sa ibang bansa para i-register kayo sa e-travel pero magbabayad kayo. At ang rason ng ibang OFW ay nagbayad na lang sila kaysa daw hindi sila pasakayin. Ang sabi ko naman na ang registration sa e-travel ay walang bayad kaya hindi kayo dapat magbayad. Pero yun nga daw guys, hindi sila marunong lalo na't hindi lumalabas yung flight number nila at yung airline's name lalo na nakasulat ito sa Arabic. May pwede kayong gawin guys kung hindi lumalabas yung flight number or pati yung airline's name. Pwede nyo piliin yung private at pwede nyo rin piliin yung special flight at maglagay kayo ng 5 para makapag-proceed. Dahil ang importante naman sa e-travel registration ay makakuha kayo ng e-travel arrival card green QR code. At kapag tinanong naman kayo ng immigration paglapag nyo sa Pilipinas ay pwede nyo man ipakita ang ticket nyo. Dahil may mga airlines talaga na hindi available sa e-travel at mga flight number. So, ganun lang guys ang gagawin nyo. Pwede nyo piliin yung private kapag hindi lumalabas yung airline's name nyo
At pwede nyo rin i-click yung special flight kapag hindi lumalabas yung flight number nyo at maglalagay lang kayo ng 50. Wala naman ding problema yon at marami nang nakagawa niyan guys dahil nga yan ang ina-advise ko kapag hindi makapag-proceed dahil nga wala silang flight number at airlines name na lumalabas. Ako nga yung naawa dahil nagbayad pa sila para lang sa e-travel registration. So sa mga hindi marunong mag-register sa e-travel ay meron ako mga video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo at para hindi kayo magkamali. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.